Alright, good day ladies and gents. Our subject for today is the visual techniques 3. This is perspective presentation. Okay, so our topic for today for our lesson 2 is the role of trees, vegetation in the architectural application. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga kahoy, ng mga dahon, ng grass, ng shrub, ng plants, and vegetation sa architectural design? Hindi lang landscaping ang pinaganda niya, kundi yung kabuuan na perspective exterior ng inyong bahay or maybe interior. So let's go to the introduction. By definition, a living organism of the kind exemplified by trees, shrub, herbs, grasses, ferns, and mosses typically growing in a permanent site, absorbing water and organic substances through its roots, synthesizing nutrients in leaves by photosynthesis using green pigment, the chlorophyll. Sa madaling salita, ang halaman ay nakakatulong yan sa ating exterior, sa paligid ng ating building, kasi nag-absorb yan ng light. Yung init na sana ay pupunta sa building ay mahahati. Ang iba ay mapunta sa tanim, sa mga dahon niya, kasi kinakain ng tanim ang sunlight. Yun ang tinatawag na photosynthesis. At ang ulan naman, yung sobrang ulan ay mapunta sa mga ugat or sa roots ng mga plants. Kaya nakakatulong ang plants. Nagre-release din yan. Nag-release ang plants ang kanilang, kung sa tao pa dumi, yung inirelease nila ay maganda sa humans kasi oxygen yung inirelease ng plants after eating photosynthesis. Eating sunlight, nag-photosynthesize siya, at imbis na magpupo siya, mag-CR, yung inilabas niya ay oxygen, which is very essential to us humans. Now let's go to the different types of plants. Number 1, trees. Malaki ang trees. Shrubs, maliit-liit yan. Climbers, yung mga bugging na ganyan. The perennials, annuals, biennials, bulbous plants, mga maliliit na yan. Indoor plants, yung mga decorative, mga cactus, palm trees, lawn grasses like Bermuda, water plants, yung nasa mga flower base, yan ang mga water plants. Ferns, mga lumot, mosses, and lichens. Napakaraming klase ng tanim, pero para sa akin, 3 lang yan. Trees, shrubs, and grasses. Yan lang ang importante sa exterior or landscape ng ating palibot ng ating bahay or building. Now let's go to different types of landscape plants. Yung ginagamit sa pag-landscape na plant. Para sa akin, maganda yung hindi mahaba ang mga sanga. Yung parang ganito sa picture, karamihan ng mga decorative plants ay palm tree, kasi yung palm tree ay hindi marumi yung kanyang mga dahon. Hindi kaagad nalaglag, hindi tulad ng mga talisay tree na madaling malaglag ang dahon, mango, at iba pang kahoy na maliliit ang dahon, madaling malaglag yung mga dahon niya at malaki ang gastos mo sa maintenance sa paglinis ng inyong bakuran. Para sa akin, ang i-suggest ko ay palm tree. Try to search on different types or varieties of palm tree. Bamboo, maganda rin ang bamboo kasi hindi nalaglag yung mga dahon niya. Paano ba ang pagpili ng kahoy or tanim na pwede sa palibot ng iyong building? Well, try to study the habitat of the plant. Kung saan galing yan na plant, kung yan ba ay cactus? Well, kung cactus yan, walang problema. Nabubuhay ang cactus dito sa tropical
countries kasi mainit dito. Kung pine tree yan, kung pine tree ay medyo may problema ka kasi mainit dito sa Pilipinas, so mahirap palakihin ang pine tree. Pero merong mga pine tree na tulad ng maribuhok, pine tree, yan ay nabubuhay sa maiinit, pero pine tree pa rin siya. So sa pagpili ng tanim ay kailangan suitable yan sa kind of soil na meron ka sa palibot ng iyong building o ng iyong project. Pero kung yung lupa mo ay hindi talaga suitable sa plant at yung plant naman talaga ay gusto niya ng black soil tapos walang black soil sa paligid ng iyong building, it's time to improvise. Maghakot ka ng black soil, lagay mo sa drum at doon itanim yung tanim para mabubuhay siya sa kanyang gustong habitat, sa kanyang gusto na lupa. May mga ranges ang mga kahoy. Kung sa siyudad tayo, huwag tayong pipili ng kahoy na tataas o hahaba pa kasi makadisturbo yan sa lines ng kuryente. Yung kuryente sa ibabaw, example sa Meralco, Sorneco, yung mga wire sa itaas, tatamaan yan ng mga kahoy kung masyadong mahaba. Kaya pipili tayo ngayon ng mga dwarf plants or dwarf trees para sa ating landscaping. Kasi architectural tayo, dapat may science. Pinag-aralan yan bago itanim natin. Dapat ay alam natin ang karakter ng puno o ng kahoy na yan. Merong tinatawag na mga climbers tulad dito sa right side, itong dito. Mga climbers yan. Nagka-climb yan sa mga wall. Maganda rin siya tingnan at maganda siya na heat absorber. Para siyang foam. Nag-absorb siya ng heat. At pati yung sobrang ulan or tubig ay hindi babaha sa palibot ng iyong bahay kasi ma-absorb yan ng plants. Tulad nito sa right corner. Magandang klaseng tanim yan para sa pader or sa wall ng iyong building. Ang mga shrub naman ay maliliit, hindi na yan tataas paki sa tao. Ang ibang shrub ay kasing taas ng tao pero hindi na yan tataas pa. Maganda ang shrub pang dekorasyon sa ating landscaping, especially kung mansion or residential yung ating bahay. Ito ang purpose in architecture. May purpose talaga ang paglagay ng tanim or ng kahoy or ng green plants sa palibot ng building kasi nasa na tayo ngayon, green architecture, at kasama yan sa green architecture yung pagtanim ng green plants or trees. In rooftops, kung wala kang garden, doon ka sa rooftop. Sa Japan, ang mga building doon, ang rooftop ay kanilang utilized ang rooftop sa Japan para lagyan ng pananim. 50% of roof cover sa Japan ay nilalagyan nila ng tanim para at least mag-absorb ng init, mag-absorb ng ulan. At hindi lang dun, pwede rin sila maka-harvest for foods. Meaning, green architecture is yung mag-stand siya. Meaning, ang green building design is tinatawag yan na resilient or yung magtatagal siya sa haba ng panahon. Meaning to say, ang green architecture ay sustainable. That's the perfect word for green architecture. Sustainable architecture, sustainability in design. Masustain mo ang architecture at ang
nakatira sa bahay na yan ay may sustainability pag kasama yung tanim sa plano mo. Example, meron kang mga kahoy na nagbubunga na pwede niyong kasama sa diet or makakatulong sa pagkain nyo ng mga tanim. Sustainability. Hindi lang yung building ang may sustainability, kundi pati yung nakatira. Masustain nila ng mahaba ang kanilang buhay, kasama rin yung bahay. Magtagal yan, sustainable design. Sa sustainable design naman, kasama diyan yung mga paano labanan ng bahay mo yung mga natural forces like earthquake, typhoon, hurricane, tidal waves, at iba pa dyan na mga forces of nature. Kasama yan sa design ng green architecture kasi ang green architecture is very resilient. Lumalaban yan na arkitektura sa panahon na ito. Lumalaban sa anumang forces of nature. Ang mga shrubs is used in landscape like specimen plant, standard avenue planting heads and eds. Itong nandito pang mansion to ng mga shrubs. Matitrim, magunting mo yung mga daon at maporma mo siya na ganyan ng mga bola. Maganda tingnan, pang milyonaryo talaga. Landscape uses of shrubs. Ayan, dito sa upper corner right, magandang paggagawa ng kanyang landscaping, kakaiba. So here are some example how you utilize or you landscape your shrubs. Mga climbers, yung mga bagging, yung umaakyat na mga tanim. Maganda rin yan sa arbor. Ito yung tinatawag na arbor. Yung parang bubong siya, ngunit walang actually roof, kundi yung mga purlins lang. At sa ibabaw nun, yun ang mga climbers. Instead na may bubong, yung mga climbers, yung mga dahon ng climbers ang nag-act as roof. At merong mga theory dyan ay dapat merong mga kunting ilaw na makalusot at tatama dyan sa loob. Example, dito ka nagkakape in the morning. Lagyan mo yan ng mga table para sa breakfast and coffee mo. Magbabasa ka ng dyaryo. Sa ngayon na time ay hindi na nagbabasa ng dyaryo. Nasa laptop ka na, Android phone or tablet na katingin instead na newspaper. Kaya ang newspaper ngayon ay dying business na yan. Kasi nandito na yung advent of computers. Dahil sa computer, Android phones, nawawala ang ibang business tulad ng newspaper at iba pang tabloids. Twinners and rumblers, parang ampalaya, twinners. Maganda rin yan na pang dagdag sa landscaping. Kaya lang pipiliin yung hindi masyadong makapal na klase. Kasi pag masyadong makapal ay titirhan niya ng mga iba't ibang klaseng uri ng insekto. Or maybe snakes at iba pang mga makamandag na mga insekto. Indoor plants. Kailangan din natin ng mga indoor plants. Kasi ang bahay natin sa loob, kailangan talaga din yan ng oxygen. Masama sa katawan natin ang bahay na palaging close, sarado. Walang makapasok na natural oxygen galing sa plants. Kaya kung ganun ang nangyari na hindi mabubuksan yung mga bintana nyo sa bahay, maglagay kayo ng mga indoor plants like this. Ito marami to dito sa Pinas. Tinatawag to na, ano bang tawag dito na tail? Ponytail ba yan? Dito tinatawag yan na evergreen. So maganda maglagay ng mga, hindi lang yan maganda sa feng shui or feng shui. Ang indoor plants ay maganda talaga yan sa kalusugan ng tao na nakatira sa bahay sa loob. Kasi nag-produce yan ng oxygen.
Kaya lang ang technique dyan ay every morning paaarawan mo yan sila. Pag naka-absorb na sila ng magandang init, pagkahapon pwede mo nang ipasok yan sa bahay. And then pagka next morning, paaarawan mo naman sila. Para silang mga tao din, mga hayop, kailangan nila ng araw. Kasi yung araw, yung sikat ng araw ang kanilang pagkain at kanilang energy. At ang katumbas naman yan ay nag-produce sila ng magandang oxygen para sa ating lungs at brains. Kasi pag walang oxygen, yung lungs natin hindi magpo-function. At kung hindi mag-function ang lungs, wala din oxygen ang ating brain. So ang mangyari, madali tayong tatanda at magkasakit tayo ng yung makalimutin na parang Alzheimer disease. Okay guys, so napakahalaga talaga ng green plants para sa architectures. Itong annuals naman, yung mga seasonal yan, namamatay din yan, kaya tinatawag na annual. Kasi annually lang sila, parang 1 year lang ang lifespan. Okay, punta tayo sa ibang klaseng plants. For landscape plants, ito maganda sa baba, itong bulbous plants. Parang kasi siyang bulb, kaya bulbous itong dito. Ito yung mga cactus, marami ako nito sa bahay, mga cactus. Maganda kasi alagaan ng cactus kasi tubig lang ang gusto nila at sunlight. At hindi kailangan marami na tubig, nakakatipid ka. Isa din yun sa green architecture na pipiliin na klase na plants. Yung plants na hindi masyado nangangailangan ng tubig. Yun ang ating hahanapin. Eksakto talaga yun sa green architecture. Kasi kung yung mga plants na mapipili natin sa landscaping sa ating building or residential or millionaire's house, kung palaging dinidilig yan morning and afternoon, lugi tayo sa konsumo sa tubig. Kaya hindi maging green architecture pa ganyan. Ang green architecture ay pumipili yan ng klase ng tanim na hindi gaano nangangailangan ng tubig tulad ng cactus. Maganda ang cactus. Ayan ay kasama sa green architecture ng mga plants. Ito yung mga epekto ng plants sa ating klima, sa climate. Kasi ang factors na nag-influence ng microclimate, including surface temperature, relative humidity, wind speed, solar radiation, and precipitation, ay yung plants talaga ang nagbigay ng mga effects na ganyan. Vegetation has the ability to reduce excessive air temperature through sunlight interruption. Its geometric configuration influences the amount of solar radiation, air temperature, humidity, and wind velocity on microclimate of a given area. Ang microclimate na sinasabi na yan ay yung klima sa isang lugar lang. Tulad na nakatira ka sa Lipata. Sa Lipata umuulan, ngunit sa syudad ay hindi umuulan. Yan ang example ng microclimate, yung pinipili niya lang ang isang lugar. Kaya micro siya. Namimili. At klima lang sa isang lugar yon. Ang solar radiation naman ay makakatulong ang kahoy, shade of trees, na hindi tayo tatamaan ng direktang sunlight na may kasamang UV rays na very harmful. Nagkukos yan ng cancer sa ating balat. Ang direktang exposure sa sunlight ay nakapaggawa yan or nag-iepekto yan as aging agent sa ating balat. Yung sunlight na malakas ay nakakatanda yan. Kukulubot ang ating balat. Matutuyo ang ating balat. Kaya yung mga taong palaging bilad sa init, example yung mga farmers, ay madaling kukulubot yung kanilang balat.
mawawala yung melanin, mawawala yung tinatawag na collagen sa kanilang balat, kaya sila ay madaling tatanda. Ang mga tao na minsan lang nasisikatan ng araw ay matagal tatanda. Kaya ang mga vampires at mga Dracula ay matagal yan tatanda, kaya sila ay maputi dahil hindi sila nasisinaga ng araw. Kaya lang masama din yun, yung sobrang puti, kasi madali kang tatamaan ng skin cancer. Pag tatagal ka rin sa init, yung mapuputing tao, madali din yun sila mag-acquire ng skin cancer. Dahil sa kanilang kaputian, wala silang protection sa UV rays or harmful sunlight. Kaya ang mga karabaw guys, kaya na kulay black ang kanilang balat, ang mga karabaws. At palagi sila nagpapainit kasi hindi sila naiinitan. Feel nila na malamig yung panahon kasi makapal ang kanilang balat at itim. Kaya palagi silang nagbilad sa init. Kaya umiitim din sila dahil sa sikat ng araw. Palagi silang, kung baga, nag-suntan yan. Yung nagbilad sa araw na mga artista ay iitim sila sa katagalan na pagbilad sa araw. Kaya lang mayroong masamang epekto sa balat. Okay, let's go on. Paano nga ba naka-apekto ng wind velocity ang kahoy? Of course, gaya sa diagram na ito, nahaharangan ng kahoy ang malakas na hangin na sana ay tatama sa bubong ng bahay mo. Kaya yung mga kahoy ay unang barrier yan sa bagyo. Pag may bagyo, ang kahoy ang unang sasalo sa malakas na hangin bago yan tatama sa bubong ng bahay mo. Kaya kailangan talaga may mga kahoy tayo na matibay ang ugat, na hindi madaling mabuwal. Meron tayong mga kahoy sa palibot ng ating bahay para hindi kagad yung ating bahay masira ng hangin ang bubong. Ang pipiliin lang dyan, mag-research ng mga kahoy na matagal mabuwal at matagal mamatay, tulad ng mga wild tree na tuog. Minsan ka lang makakita ng tuog tree na natutumba sa bagyo. Yun ang kahalagahan ng kahoy sa palibot ng ating bahay. Plants and trees can be used in architecture as to emphasize and complement the existing building and to create outdoor spaces. Outdoor spaces. Kasi maganda maggawa ng mga bench underneath the tree shadow or tree shade. Kaya nga may word na tinatawag na waiting shed. Waiting shed. Kasi yung shed na yan ay galing yan sa shade under the tree. Kaya maganda doon mag-relax sa mga shade under the tree. Gagawa doon ng mga upuan, mga bench, coffee table. Kasi yung mga kahoy, sabi ng aking lulo, ang mga kahoy daw ay may energy yan. Pag yayakapin mong mga kahoy na matatanda at malalaking kahoy ay mag-transfer ng energy yan sa katawan mo at hindi ka magkakasakit. Kasi energize ka palagi ng kahoy. Kasi may life din ang kahoy. Meron silang power at energy. Kaya respect to nature. Huwag ka agad putulin kung may mga kahoy sa paligid. Kung kayo ay may project, tapos yung project nyo, yung site ay maraming kahoy, planuhin na minimal lang yung maputol na kahoy. Kasi ang kahoy, hindi lang yan nagbibigay ng oxygen sa atin. Kundi may sariling din silang spirits, may sariling buhay. At may isip din yan sila according to scientist na nag-experiment yan ay nasasaktan din daw ang mga kahoy. Kaya pag pinuputol yan, nasasaktan sila. At mag-revenge yan in life after.
Kung may espiritu yan, mag-revenge yan sa'yo. Kaya mamalasin ka kung pinuputol mo yung mga millennial trees tulad ng akasya. Maraming nakatira sa akasya. Hindi lang mga ants, hindi lang ipis, hindi lang butiki, hindi lang diwindi, hindi lang kapre ang nakatira sa akasya tree, kundi meron din yang nakatira na mga spirits, herbs, and energies. Kaya respect to the nature and environment. Dito pinapakita yung mga shade ng kahoy sa ating bahay dito sa angle ng tree, sa sun. Kailangan ating obserbahan yung angle ng sun sa ating bahay. At doon natin ilagay as sun baffle or sun cover yung kahoy. Kung saan most of the day ay mainit ang araw, doon natin lagyan ng sunscreen na kahoy. At kung nakaharap naman ang bahay natin sa amihan, yung palaging malakas ang hangin, gawin nating windscreen ang kahoy tulad dito. At kung mainit, magtanim tayo ng kahoy na magandang shade. Ito yung example ng tree as a barriers. Kaya lang, kailangan sa pagtanim din ay may mga tamang measurement ka sa footpath, sa road, at private property. Dapat meron kang eksaktong measurement na hindi nakakaharang sa daanan yung kahoy mo at hindi rin yung kahoy mo nakakasira sa iyong wall or fence. Okay, here's some application of trees in architecture. Plants combined with mountings can hide parking and service areas. Makakatulong ang kahoy sa kung mayroon ka mang itatago, magsiserve na cover yung kahoy. Tulad ng mga motel, mini hotel, mga lodging house. Yung iba ay nagtatago, hindi magpapakita kasi nahihiya sila. Kaya kailangan ng mga plants na mag-serve as cover. Dito na example, hindi na mainit yung road kasi yung mga kahoy ay nag-serve as an arc. Nag-arc form na yung kahoy. Maganda tingnan. Here are some ways how to put your plants into your backyard. Ganito, meron siyang mga example ng kanyang design arrangement ng kahoy, pero nasa architect na rin yan kung paano niya i-form. Sa pag-i-imagine lang yan sa kung ano ang epekto ng kahoy paglaki niyan. Kailangan lang ay tama talaga yung spacing, hindi masyadong malapit ang kahoy sa isa't isa at hindi siya nakakaharang ng daanan. Outdoor accessibility, ito. Magandang spacing niya ng kahoy. Dito ay meron siyang barrier between vehicles and humans. At dito naman sa nag-uusap ay may distansya din siya sa pangalawang bench. Sa panahon ng COVID ngayon, kailangan talaga ng eksaktong spacing or eksaktong distance. Dapat kasama na yan sa susunod na mga laws in architecture, sa batas ng arkitektura ay idagdag yung distansya na yan na hindi tayo maghawaan ng virus. Kaya yung distance natin ngayon na mga standards sa aisle, sa
pathway, dapat ay dagdagan yan. Lalong luwagan kasi we are in the COVID world. Dapat kasama na ngayon sa laws in architecture ang mga virus. Kung paano yan ma-deter or paano yan ma-minimize or ma-destroy or ma-control through design of architecture. Paano nga ba guys? So idagdag natin yung mga curtain, mga walls, mga removable walls. Yan ang suggestion ko sa architecture design when we talk about this kind of virus like the COVID-19. Meron pa yung darating na COVID-20 kaya wag tayong masyadong kalmado. Ang virus na yan ay nag-i-evolve, nag-mutate, parang mutants. Parang X-Men yan. Matapang lumalaban, di yan nagpapatalo. Kaya as humans and ingenious humans, kagawa tayo ng mga design sa architecture na makapagharang, makapag-stop, makapag-deter, and finally, ma-defeat ang virus na COVID-19, COVID-20. Dapat ang tao, ang humans, ang manalo sa battle between the virus and the humans. Kaya lang in between, mayroong mga middleman dyan na nagbi-business eh. COVID, tapos sa gitna, yung mga businessman na nag-take advantage sa situation. Maraming na milyonaryo ngayon dahil sa COVID. Halimbawa, yung gumagawa ng mga bakuna, gumagawa ng face mask. Nakakatulong nga sila pero mahal naman yung pagbenta nila. Yung face shield, kung talagang tutulong ka, dapat sintamos lang yung profit mo, hindi yung libo-libo. Kasi sila naging milyonaryo, tayo naman ay naging pobre. Kaya they are taking advantage. At hanggang dito na lang ako guys, at please subscribe my channel, our channel right here, and don't forget to answer the questions at the end of this video. Stay home, stay safe, and see you on my next lesson. Bye for now.